Dumating na po ang pinakabagong Honda ADV, standard type po ito. At kung inyo pong mapapansin, ito po yung kanyang pinakabagong kulay. At ang tawag po nila rito ay Matte Sabre Green Metallic. Parang Ranger or pang sundalo yung kanyang datingan. Ang tanong, mayroon nga bang nabago at nadagdag na features dito po sa standard type? Yan ang ating alamin ngayon. Tara! Ang ganda din po pala ng bagong kulay nito pong pinakabagong Honda ADV 160 standard type. Ito po yung Matte Sabre Green Metallic. Dito marirecognize natin na ito po yung pinakabagong Honda ADV kapag makikita po natin ito pong bagong kulay. Ito pong kanyang windshield ay mas mataas na po siya ngayon. Clear color po ito at ito po ay manually adjustable. Nakapop up naman po ito pong kanyang mga turn signals na LED. At agaw pansin po ito pong kanyang makapal na daytime running light at naka full LED na po ito pong kanyang high beam at low beam. At dito po sa middle, nagkaroon po pala siya ng touch dito ng glossy black. May naka-intact rito na ADV at may nakalagay naman po rito na HSTC, also known as Honda Selectable Torque Control na decal. At dito po sa kanyang side profile, bago na rin po ito dahil makikita natin dito nagkaroon na po siya ng winglet. At ito po ay gumagamit ng telescopic fork na black color para po rito sa kanyang front suspension. Showa brand po yan. At ito po ay equipped with single rotor disc brake na flower design with 2-pot caliper na Nissin brand. Meron na din po itong ABS. Black color po pala ang kulay nito pong kanyang cast wheel. At ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 110/80-14. Tubeless na po ito at naka dual purpose pattern tires. Ito pong kanyang digital meter panel display ay the same pa rin po dun sa previous version. Nandirito po sa bandang itaas at ibaba ito pong kanyang mga light indicators. Mayroon po siyang toggle switch dito sa bandang gitna. At ito po ay naka-naked handlebar na black color. At pagdating naman po sa kanyang mga button selectors, meron po itong high beam and low beam, horn at turn signal selector. Habang dito naman po sa kabila, meron po siyang auto stop start system, hazard button at electric starter. Itim po ang kulay nito pong kanyang mga handle grip. Habang black color naman po, ito pong kanyang mga brake levers. Dahon type naman po, ito pong kanyang mga stock na side mirrors. At pagdating naman po sa kanyang ignition, ito po ay equipped with the smart keyless system. Included na rin po pala rito yung kanyang fuel at set button. At dito naman po sa kabila, nandirito po yung kanyang side pocket. Buksan natin. Maluwag po ito at kasyang-kasya naman po rito ang isang mobile phones. At meron na rin po pala itong USB Type-C port dito sa bandang itaas. So ito po, mas bago na po siya. Naka USB Type-C na po siya, fast charging. Gagamit na lamang po kayo rito ng mga USB cable ay makakapag-recharge na po kayo ng inyong mga dalang mobile phones at gadgets. Located naman po rito sa bandang gitna, ito pong kanyang fuel tip. At ito po pala ay mayroong fuel tank capacity na 8.1 liters at meron naman po itong fuel consumption na 45 km per liter. Dito po sa middle, ito pong kanyang pairings ay bago na rin po yung kanyang pagkaka-align. At ito pong kanyang upuan, napakaluwag po nito at malapad, no? Kaya masasabi natin na comfortable sakyan. Combination po pala ng gray at black ito pong kanyang seat cover. At itim din po ang kulay nito pong kanyang integrated na grab bar. Buksan naman po natin ito pong kanyang upuan para masilip natin. Ito pong kanyang seat storage. Napakaluwag po pala nito. Kasyang-kasya naman po rito ang isang full face helmet. At bukod dyan, marami na rin po kayong mailalagay rito ng mga personal belongings. Marami ang nagtatanong sa inyo kung gaano nga ba kataas ito pong Honda ADV 160 na standard type. Ngayon naman po ay sasakyan natin para maipakita ko sa inyo kung gaano nga ba ito kataas. Para po sa mga magtatanong, ang height ko po ay 5'6". Makikita nyo naman, lapat naman po yung ating mga paa. At kung akin naman pong tatansyahin ay kayang-kaya naman po itong maabot ng mga 5'4" and above. At ito pong ating Honda ADV 160 na standard type ay meron po itong seat height na 780mm at meron naman po itong ground clearance na 165mm. Para po sa mga nakapanood ng video na ito at interesado po kayong maglabas nito pong ating Honda ADV 160 na standard type ay maaari nyo po akong i-message at i-PM. At kung naghahanap naman po kayo ng mga accessories gaya po ng crash guard, rear carrier, top box, side panners, motorcycle cover o di kaya helmet, ay ilalagay ko na lang po yung link dyan po sa description box sa ibaba para hindi na po kayo mahirapang maghanap. At ito naman pong kanyang pillion board or footboard ay maluwag din po ito. Kasyang-kasya naman po rito yung ating mga paa. At kapag nangangalay ka na po dahil sa sobrang layo ng biyahe na inyong pupuntahan,
Mayroon po itong footrest extension. So, pwede nyong i-stretch yung inyong mga paa. Mayroon naman po itong rubber cover on top na anti-slip. Dito sa middle, mayroon po siya ritong honeycomb grill design. Tapos silver color dito sa ibaba. Habang matte green naman po rito sa bandang itaas. At may nakalagay naman po rito na ADB 160 na silver color na 3D emblem. At ito pong kanyang side stand ay equipped na po ito ng side stand engine cutoff switch. Once po na naka-engage ito pong kanyang side stand, ay hindi na po magi-start. Ito pong ating adventure scooter. Tubular din po na metal ito pong kanyang center stand. Alloy naman po ito pong ating foot pegs para naman po sa ating back rider. At ito pong kanyang crankcase ay combination naman po ito ng silver color at black color. Itim din po ang kulay nito pong kanyang airbox cover. At may nakalagay naman po rito na ASP Plus, also known as Enhanced Smart Power Plus. At pagdating naman po rito sa kanyang rear suspension, ito po pala ay equipped with dual sub-tank shock absorber. Showa brand po yan, kaya maaasahan natin na makakapagbigay po ito ng mas magandang bouncing performance. Silipin naman po natin ito pong kanyang tail light. Meron po itong X-design na daytime running light at naka-LED na po ito pong kanyang brake light. At nakapack-up naman po ito pong kanyang mga LED na turn signals. Meron po itong plate light. Meron pong light reflector dito sa ibaba. At ito pong kanyang rear fender, ang kanya pong nagsisilbing plate holder. Dumako naman po tayo rito po sa kanyang rear braking system. Gumagamit po ito ng single rotor disc brake na flower design with single pot caliper na Nissin brand. At meron na po itong traction control system. Black color po ito pong kanyang cast wheel at ang sukat po ng kanyang gulong rito sa likuran ay mayroong sukat na 130 by 70-13. Naka-tubeless na po ito at naka-dual purpose pattern tires. At ito pong kanyang stock pipe ay combination ng gray at black. Itim din po ito pong kanyang tip at mayroon po itong single exhaust. At ito po ay gumagamit ng liquid cooled para po rito sa kanyang cooling system. At pag-usapan naman po natin ang kanyang engine specifications. Ito po ay mayroong 157 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 4 valve. At ito po ay nakakapag-provide ng maximum power na 11.8 kW at 8,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 14.7 Nm at 6,500 RPM. At ang presyo po ng Honda ADB 160 standard type ay nagkakahalaga po ito ng 169,400 pesos. At kung gusto mo pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 23,800 pesos. At mayroon po itong monthly installment na 7,886 pesos sa loob ng 3 taon.